Bali, adopted child ako. Since birth, iniwan na ako ng mother and father ko. Yung nag-adopt sa akin, nahirapan din kasi wala silang pampagatas dahil yung buhay dito sa probinsya talaga mahirap. Then yung isang relative ng parents ko talaga, kinuha ako. Bali, yun yung nagpalaki sa akin yun. Noong 13 years old na ako, saka ko lang nakilala yung tunay kong parents. Pero until now, doon pa rin ako sa nag-adopt sa akin. Hindi na ako bumalik doon sa totoong parents ko kasi napamahal na ako doon sa nagpalaki sa akin. Mahirap kasi magsasaka lang yung nagpalaki sa akin eh. Tapos yung mother ko noon, wala naman talagang trabaho. So umasa lang kami doon sa father ko. Doon ko rin nasubukan kung paano kumain ng mga nilagang malunggay lang. Talagang hirap ng buhay dito sa probinsya. Talagang naranasan ko. Nung nag-stop ako ng college, pumunta na ako ng Manila para magtrabaho. Kasi ilang years din ako sa college. Kasi wala talaga ako natapos. So parang ayaw na rin akong paralin ng mga nagpapaaral sa akin. Kaya punta ako Manila para magtrabaho. Napakarami talaga mga mahirap na napagdaanan doon. Sobra. Bali, ako naman po is nagmula talaga sa mahirap ko talaga na buhay. Elementary pa lang po ako. Gusto ko nang makapasok sa private school. Pero hindi talaga kaya ng parents ko. Papasok ako ng school, yung baon ko 5 pesos. Andiyan na yung high school ako, papasok ako ng pamasahe lang talaga yung dala ko. Bali, estudyante siya noon high school. Ako college. Napadaan ko lang siya. Tapos, yun, sinundan ko na siya. Kinuha ko yung number niya. Hanggang niligaw ko na. Nagpaalaman na kami na magtatrabaho ko sa Manila. Mga ilang months pa lang, tumawag siya sa akin nga, pregnant siya. Nagsama na po kami noon. Pareho po kaming walang alam sa buhay. Siyempre, pareho po kami hindi tapos ng college, high school graduate lang. So, doon po namin naranasan yung hirap talaga ng buhay mag-asawa. Tumira po kami sa ulungan ng baboy, lumang pigiri po. Doon po kami simulang nagsama. Pinuulam po namin siya as bahay. Nilagyan po namin ng mga tagpi-tagpi na mga karton, mga plywood. So, kalahati lang po talaga yung semento doon. Hiyang-hiya na ako noon. Nakala mo, hindi ka darating sa ganung pagkakataon. Pero dumating na yung time na bubuna ako ng pamilya, parang tinutusok yung ko mismo. Kasi, di ba, ang hirap silang patirahin yung pamilya mo sa ganung lugar. Kumbaga ako galing ako sa broken family. Hanggat maaari buo kami gusto ko. Kaya nag-tiis kami kahit doon kami tumira. Basta buo lang kami. Everyday po, tinitingnan ko yung baby ko. Talagang doon pa lang po, nag-iisip na ako. Paano ba kami makakaahon sa hirap? Kung ayoko ng ganitong buhay, sabi kong ganun. Lumalaki po yung anak ko, nagkakaisip. Sabi ko, gusto ko, habang lumalaki yung anak ko, maranasan niya na yung sarap ng buhay. Na hindi niya nakalalakihan pa yung hirap ng buhay na naranasan ko. Balik ako Manila, sumubok ako ulit doon magtrabaho. Yun nga, doon ko din nasubukan na magtinda ng fishball talaga. Hindi ko naman talaga pinangarap mag-fishball o talaga actually maging vendor na magbenta ng kung ano-ano dyan sa kalye. Kaya namin ginagawin kasi talagang no choice kami. Wala talaga kami magawa. Yun lang yung naisip namin paraan para kumita kami at para makasurvive kami sa pang-araw-araw namin. Lalo na't may anak pa kami. Dahil nga wala akong mapasok, high school graduate lang. Bumagsak ako sa pagtitinda ng mantika. Hanggang ganun lang yung kaya kong pasukan sa Manila nun. Pero wala talaga eh kasi 2,500 to 3,000 lang yung sahod ko. Tapos pagkain pa. Nagtinda rin po kami ng mani, ng bilis, yung mga ganun po ng beans. Bibili po kami ng bultuhan, yung malalaking pack, and then ere-refact po namin sa maliliit na pack. Iniikot po namin sa mga tindahan sa Season Pangasinan, Posorobio, tsaka Rosario. Bilad kami sa araw. Sa gabi naman nagre-repack kami, naabot kami ng madaling araw. Yung kita namin, pantawid lang talaga. O yun po yung napagdesisyonan namin na pumunta siya ng abroad. Kasi po wala po talaga nangyayari sa amin. Yun po yung naisip namin na pag-asa noon that time na makakatulong sa amin na malaki. Nag-apply po siya papuntang Saudi, nakaalis naman po siya. 3 taon po siya doon tumagal. Wala din po nangyari. Parang nandito lang din po siya sa Pilipinas, yung kita. Sobrang kulang po yung pinapadala niya. Minsan po, as in wala talagang natitira. Malayo pa. Yun nga po, malayo pa po siya. Lumilipas po yung taon, yung birthday ng anak ko, yung Pasko, yung New Year, wala po siya sa tabi namin. Napakahirap po talaga. Nag-barbecue po ako, nagtalipa pa sa pagbabarbecue. Kailangan alas 4 ng madaling araw, nasa palengke ka na. Kasi pagsapit ng alas 6 ng umaga, wala ka na mabibili. So madilim pa lang, nasa palengke na po kami. Tapos pagdating mo ng bahay, dilinisan mo yung mga paninda mo, yung isaw, papakuluan mo, i-aadobo mo. Magtutuhog ka, alas 6 ng umaga, matatapos ka, alas 11. And then mag-start na kaming magtinda 1:00 na ng hapon. Hanggang gabi na po yun.
yung effort na binibigay namin dun sa negosyo na yun, kulang na kulang sa kinikita namin. Sobrang hirap. Sa lahat-lahat ng naranasan namin, ginawa naming paraan, racket, trabaho, yung feeling ko na bakit walang nangyayari, kailan kami makakaahon sa hirap. Inalok po ako ng Royal ng isang babae, through Facebook lang po. So that time po nung inalok niya ako, sinilip ko na po yung profile niya. So, na-inspire po ako sa nakita ko eh. Nakikita ko po yung nabibili niya lahat ng gusto niya tsaka ng mga anak niya. Sobrang na-inspired po ako that time. Dahil po feeling ko yan na po yung sagot sa dasal ko, nag-join po ako sa negosyo na yun, nang hindi alam ng asawa ko. Pag pick up ko po nung package, umuwi po ako sa bahay, natatakot po ako kasi nga po, yung pinag-join ko po, inipon po namin mag-asawa talaga para sa panganganak ko. Naalala ko pa po, tinago ko po yun sa basket po ng maruruming damit po namin. Nakita niya po yung mga products. Yun, nag-away kami. Pag uwi ko ng bahay, syempre magtatanggal akong damit. Nilagay ko doon sa marunong. May nakita ako, nakalawit na blue. Pagtanggal ko ng isang damit, nakita ko na isang bag. Bit-bit ko, ganoon ko sa kanya, ano yan, kako, sabi ko nung huwag kang papasok dyan. Hindi na siya nakaibig, ako na yung dire-diretso ng salita. Hanggang kinuha ko yung ibang sabon, binato ko, sabi ko, sige pag ikaw na anak, ibayad mo sa doktor mo itong mga sabon mo. Palagi mo papayag yung doktor, ako sa kanya. Gawin mo ng paraan kung paano mo, yan, may babalikan wala na akong ibang alam na paraan para may gastos tayo sa panganganak mo. Tapos sabi naman niya, huwag kang mag-alala, bago ako manganganak, mad-dispose ko yan. So, good news naman po, after 2 weeks po, na-dispose ko naman po yung buong package. So, sobrang saya ko po. And then, kumita pa po ako sa mga products pa lang. Nagpasama siya sa akin ko din sa office, yung cheque niya. Sabi ko baka talbog yan. Pero sumama pa rin ako dahil siyempre ulongga po yun. Sinamahan ko siya. Nandun kami sa loob ng office ng Royal. Lahat ng tao doon nakangiti pag Thursday. Kasi cheque day. Ako lang yung nakasibangot, ako lang yung negative doon. Mga baliw ka ako pa. So Friday na namin naipalit. Pumunta kami ng video. Actually yung video, aircon yan, napakalamig. Pero ako pawis na pawis sa loob. Sabi ko baka talbog yan, nakakaya. So nung nakita ko, pinapalitan ng teller ng cash na, nanahimik na ako. Tapos sa loob ng tricycle, umuwi na kami. Sabi niya sa akin, totoo di ba? Sabi niya sa akin. Hindi na ako nagsasalita. Tapos pag uwi nga ng bahay, yun na. Pabalik na ako dapat ng Saudi yun. Sabi ko, nasa yung CD ka ako, panoorin ko. Pinanood ko yung CD. Lahat ng mga testimony dun, grabe, dun na ako na-inspire. Pwede ko palang kitain dito yung kinikita ko ng ilang taon, ng 1 buwan lang sa Royal. Nag-join ako, wala talaga kaming kapera-pera nun. Pero ginawa ko talaga siya ng paraan. Nakita ko kasi dito na pwede kong makuha yung mga pangarap namin. Yung pagro-royal naman po namin, nag-start po kami. Hindi naman po talaga naging madali. Naranasan namin na layuan kami ng mga kamag-anak namin, ng mga kaibigan. Dito na yung naranasan namin na tinatawanan po kami. Andyan pa po yung nag-iikot po kami, nakamotor lang po kami. Nag-iikot po kami, nagbabahay-bahay kami ng mga products, dala po namin yung royal bag. Tinatawanan po kami ng mga kaibigan namin. Pupunta kami sa isang bahay, yun nga po, magpe-present kami ng negosyo. And then ang sasagot sa amin, sige balikan nyo kami kapag may sasakyan na kayo. Magjo-join kami. O yun po yung naging challenge po sa amin, yung mga taong nagsabi po sa amin ng gano'n. Kung baga gusto namin patunayan na totoo, sa Royal makukuha mo yung mga pangarap. Hindi kami tumigil kasi malinaw talaga sa amin kung ano yung nakita namin dito sa Royal. Thank God naman may mga nagtiwala sa amin at naniwala. So doon kami nakakuha ng mga resulta. Nakapag-avail kami ng brand new car. Pagkalabas ng sasakyan, pinalikan namin lahat ng mga taong nagsabi sa amin na pag meron na kayo resulta, pag meron na kayo sasakyan, saan nyo kami balikan. Yung mga taong sinabi nila na balikan nyo kami kapag nagkasasakyan na kayo nang dahil sa negosyong yun, binalikan po namin silang lahat. Good news naman po yung mga taong yun po. Member na rin po namin sila and yung iba po sa kanila, may mga resulta na rin. Sobrang sarap po yung pakiramdam na may taong nagti-thank you sa'yo. Yun yung masarap sa pakiramdam eh. Lalo yung mga nagpalaki sa akin. Proud na proud sila sa akin ngayon. 1 year and 6 months po sakto, na-awardan naman po kami as Executive Circle. Dito po sa Royal, 3 buwan lang po namin tinutukan yung negosyo. Nakabili po kami Toyota Vios. After 1 year and 4 months time, ito na nga po, na-avail na po namin yung bagong house and lot namin. Yung time tsaka financial freedom, yung po talaga yung importante doon. Kung noon, nangangarap kami, may hangganan. Habang tumatagal, yung pangarap namin mas lalong lumalaki. Dahil walang imposible talaga sa Royal. Yung mga taong naniwala sa amin, naaabot nila unti-unti yung mga pangarap nila. Every time na magkakasama kayo, yung team, hindi lang kami basta grupo or team. Nakabuo kami ng bagong pamilya nang dahil sa Royal. Kumbaga yung may tao kang nakita na natulungan, na nagtiwala sa'yo, yun na lang yung titingnan mo, yun na lang yung susubaybayan mo. Kumbaga yun na yung pinaka-premium mo dito, kaya mo ginagawang pag-royal mo. Life-changing talaga.
So kami talaga lagi kami nagpapasalamat kay God dahil binigay niya sa amin si Royal. Talagang si Royal talaga blessing talaga para sa amin.